ng mga broadcaster ng Pilipinas. 3 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta na po kayo? Martes tayo ngayon, 21 ng Nobyembre 2023. Sa ulo ng ating mga balita, amihan at cheerline, magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa. Temperatura sa Baguio City bumagsak na sa 13.4% o 13.4 degrees Celsius. Death toll sa magnitude 6.8 na lindol sa Mindanao, umakyat na sa siyam. Pangulong BBM balik Pilipinas mula sa kanyang tatlong leg na US trip. Piston. Bigo na maparalisa ang transportasyon sa Metro Manila sa Day 1 ng tigil pasada ayon sa PNP at MMDA. 50 piraso ng exotic pets galing Thailand na kinumpiska ng Bureau of Customs. Blacklisted American National na harang naman ng Bureau of Immigration nang magtangkang muling pumasok ng bansa. Higit sa 1,000 inmates mula sa Sablayan Prisons tumanggap ng bakuna kontra influenza. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, malaking bahagi ng bansa ang uulanin, epekto ng shearline at northeast monsoon o amihan ayon sa Pag-asa. Kabilang sa apektado ng shearline, ang Visayas, Zamboanga Peninsula, Caraga, ang Bicol Region at ang Mimaropa. Samantala, amihan naman ang magpapaulan sa lalawigan ng Cagayan Valley, Apayao at Quezon. Gayon din sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay makararanas naman ng maulap na papawari na may isolated rain showers. Epekto naman ito ng localized thunderstorm. Pinapayuhan ang Pag-asa mga residente sa mga nasabing lugar na maging alerto sa posibleng flash floods at landslides. Ayon kay Benson Estareha ng Pag-asa, may na-monitor din silang kumpol ng kaulapan o cloud clusters sa southern portion ng Palawan at Sulusi na maaaring mag-develop bilang isang LPA. Ito naman ang magpapaulan sa mga lalawigan ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan sa mga susunod na araw. Bumagsak pa sa 13.4 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City dakong alas 5 ng madaling araw kahapon. Mas mababa ito sa naitala na 14 degrees Celsius na temperatura sa lungsod ng linggo ng umaga. Bukod sa malamig na panahon, sinabi ng Pag-asa makararanas din ang Baguio ng maulap na papawari na may kasamang manakanakang mga pag-ulan. Malakas na ihip ng hangin, epekto ng northeast monsoon o amihan. Sa taong ito, ang naitalang pinakamalamig na panahon sa Baguio City ay umabot ng 10.0 degrees Celsius noong January 16. Samantala, nakapagtala rin ang mababang temperatura ang Basco Batanes, umabot ng 17.8 degrees Celsius, habang 19.5 degrees Celsius naman sa Lawag City sa Ilocos Norte, gayon din dyan po sa Tanay, Rizal. Ayon sa Pag-asa, asahan ang mas malamig na panahon sa mga susunod na araw hanggang sa Pebrero ng 2024. Pumalo na sa siyam ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa magnitude 6.8 na lindol nararamdaman sa ilang bahagi ng Mindanao. Base sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 8 nasawi sa Region 12, isa sa Region 11, kasunod ng lindol noong November 17. Kapanayam ng DZRH at ng radyo natin kay Undersecretary Ariel Nepomuceno, asahan ang mataas na bilang ng mga namatay dahil sa mga lugar na tinamaan ng landslides. Sana wag naman, pero inaasahan natin baka mga pa yan kasi baka may mga makita pa. Ang problema kasi karamihan dyan, tinamaan ng mga bumagsak na mabibigat na bato, mga tipak bato. At meron din sa landslides, dalawa. Doon sa landslide, ang hindi natin kagad makita. Kaya tinitingnan natin, lalo sa parting Sarangani, landslide prone sila. Tinitingnan natin pa yung mga naiulat na baka may landslides pang yung mga natabunan.
Pansamantalang ipinahinto ang operasyon ng mga establishmento habang sinasagawa ang assessment para sa mga naging epekto naman ng malakas na pagyanig. Kailangan magtulong-tulong tayo, mag-cooperate sila. Huwag muna lang payagan kasi delikado po yun. Yung struktura, yung tinatawag na structural integrity, kailangan masigurado muna yan. At tutulong ang Department of Public Works and Highways. Sila ang may kakayanan gawin yan, yung inspection, para mapangalagaan yung kapakanan ng ating mga kababayan doon sa area. Inuulat naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX. Nakapagtala na sila ng mahigit 100 aftershocks kasunod ng magnitude 6.8 na lindol na tumama noong Biyernes sa Mindanao. Patay sa monitoring ng PBOX, pinakamataas na naitalang aftershock ay magnitude 4.3. 5 dito ay naramdaman. Sinabi pa ni PBOX Director Teresito Bacolcol, asahan ng mga aftershocks hanggang sa mga susunod na araw o linggo, pero kinalma naman ni Bacolcol ang publiko at nilinaw na ang paggalaw ng fault na nasa may bandang Sarangani ang siyang dahilan ng lindol sa Mindanao. Wala naman, hindi ito katulad nung October 2019 kasi ito inland faults tapos magkatabi-tabi. Ito naman is trend ang gumalaw nung November 17. Yung October 2019 may tinatawag tayong stress transfer. So yung energy na nirelease by an active fault was transferred to a nearby active fault. Magkatabi-tabi yung mga faults doon. Okay. Kaya sunod-sunod yung mga lindol natin. Pero dito naman, it's a trend. Unless may magkakalapit na fault dito sa trend, pero mukhang hindi naman kasi malalim naman yung source ng lindol natin kaya mukhang hindi magkakaroon to ng stress transfer. Ang tinutukoy ni Director Bacolcol ay nangyari sa North Cotabato at ilang bahagi ng Davao del Sur na nagkaroon ng magkakasunod na mga malalakas sa pagyanig hanggang intensity 7 ho yung tumama Kaya nga ang inaabangan natin sa Metro Manila, Big 1. Doon Big 3 na ho yung tumama. Kaya may mga nagkolapso talagang mga structure. Balik Pilipinas ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos naman ang matagumpay na week-long trip sa Estados Unidos. Sakay ang Pangulo at ang kanyang delegasyon sa Flight PR-001 lumapag sa Villamor Air Base pasado alas 9 kagabi. Matapos dumalo sa APEC Summit, tinumantala naman ang Pangulo ang pagkakataon. Nagsagawa ng working visit sa Los Angeles, California at Honolulu, Hawaii. Sa kanyang arrival speech, inilarawan ng Pangulo na naging mabunga at produktibo ang kanyang 3-leg US trip nakarang makakuha siya ng mahigit $600 million na halaga ng investment pledges. Discussions were, of course, very productive with innovation, resilience, sustainability, and inclusiveness as cross-cutting themes that are buttressed by our commitment to further strengthening cooperation and to address challenges that are common to all our economies, both economic challenges and security challenges. These reinforce my discussions with leaders during the APEC Economic Leaders Meeting, in which I pushed for our priorities in clean, renewable, and just and accessible, affordable energy, food security, health systems, digitalization and digital transformation, and digital inclusion of MSMEs, and of course, climate action through regional cooperation. We identified concrete ways forward, as reflected in intergovernmental agreements concluded during the visit. One of the most important is the signing of the so-called 1-2-3 agreement, which is a civil nuclear cooperation agreement with the United States. This paves the way for potential nuclear power projects with American providers, as well as for streamlining licensing requirements for the private sector with respect to investments on nuclear-related intangible transfers of technology, while ensuring the highest standards of safety, security, and safeguard. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:13 ang oras sa buong kapuluan. Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Gumaca, Quezon. At dito sa mga nakasakay sa isang bus, papunta ng Lawag. Nasa Pariñas bus daw sila.
Magandang umaga ho sa inyo At magandang umaga din ho sa mga nakatutok sa atin dyan sa Jacksonville, Florida. Magandang umaga sa mga taga Butuan City. Mga misis, amoy araw ba si Bunso pag-uwi galing ng eskwela abay dalian sa germ sa katawan nila? Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis, ay challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Nakakumpiska naman ng Bureau of Customs ang 50 piraso ng exotic pets mula sa Thailand. Idinaan ito sa Subport of Central Mail Exchange Center noong pang November 13. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, idineklarang candy ang laman ng kargamento ngunit na isa ilalim sa x-ray scanning at physical examination natuklasan na naglalaman ito ng 50 piraso ng isopods, isang uri ng invertebrates na kabilang sa greater crustaceans. Sinabi ni Rubio na kinumpiska nila ang mga exotic pests na ito dahil sa wala itong import clearance mula sa Bureau of Plant Industry, isang paglamag sa Plant Quarantine Law of 1978 o Presidential Decree 1433 at Customs Modernization Tariff Act. Inatasan din ni Rubio ang BOC-NAIA na epekting pang pagbabantay sa mga pumapasok ng mga parcel upang maharang ang anumang tangkang smuggling sa bansa. Idineklara ng PNP at ang MMDA bigo ang tigil pasada ng piston at manibela para maparalisa ang transportasyon sa Metro Manila. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Gin Pardo, walang untoward incident at naging mapayapa din ang paglarga ng transport strike kontra PUB Modernization Program. Nasa 600 tsuper ang nakiisa sa protesta mula sa iba't ibang lugar sa National Capital Region. Pero para sa piston, naging matagumpay ang unang araw ng tigil pasada at naparalisa nila ang 95% ng transport system sa NCR. Kabilang mano sa naging baldado mga pangunahing ruta ng Caloocan, Quezon City, Maynila, Pasay, Muntinlupa at Las Piñas. Hindi naman iatras ng grupong piston ang 3 araw nitong tigil pasada maski makadayalogo na nila ang iba pang mga opisyal bukod sa mga taga LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Nangyari yan kahapon. Sinabi ng piston, hilaw ang pag-uusap nila ng LTFRB dahil puro pinag-aaralan naman ang sagot nito sa kanilang mga hinaing. Ito'y kahit paraw pasimple na nila o pinasimple na nila ang kanilang demand sa pagtatanggal ng deadline at consolidation at pagbasura sa traditional jeepney phase-out. Pinaasa lang umano ng LTFRB ang mga tsuper at mga operator para pagmukhain sa publiko na meron silang malasakit. 16 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Bukas naman ang LTFRB sa pagbibigay ng 5 taong prangkisa pa sa mga jeepney operators sa gitna ng nagpapatuloy na tigil pasada. Ayon kay LTFRB Chair Chopilo Guadis III, sa kondisyong ito na dapat sila'y sumali din sa PUB Modernization Program. Sa ngayon, nag-aalok na lamang ang LTFRB ng 1-year provisional authority sa mga jeepney kasabay ng isinusulong na modernisasyon ng sektor. Samantala, binabi ni Gadis ang pahayag na paparusahan ng suspension o revocation ng prangkisa ang mga nakilahok sa tigil pasada. Sumali naman sa tigil pasada ang grupong piston ang transport group na Manibela. Ayon kay Manibela Chair Mar Balbuena, nagsugo sila ng mga miyembro sa 3 sentro ng transport strike sa Monumento, Caloocan City, San Andres Bukid sa Maynila at Marikina City. Ayon kay Balbuena, sa orihinal na plano, magsama talagang piston at Manibela sa tigil pasada pero naudlot dahil sa scheduled conflict. Nabigo ang LTFRB na mapapayag ang piston na bawiin ang transport strike matapos ang dialogo kahapon. Ang lupit talaga. No? Hindi mo maintindihan talaga itong mga jeepney operators natin. Political agenda ang itinuturong dahilan ng National Center for Commuter Safety and Protection sa ikinasang strike laban naman sa Jeepney Modernization Program ng pamahalaan. Binigyan din sa DCRH at radyo natin ni Elvira Medina, chairperson ng naturang commuter group, alam ng transport groups na magandang layunin ng programa ng gobyerno para sa transport sector. Kinikwestiyon din ni Medina ang patuloy na pagkakasa ng strike ng ilang grupo ng transportasyon nitong Lunes na nagdulot ng pag-aabala sa mga mananakay. Paliwanag pa nito, malaki ang mawawala sa arawang kita ng mga jeepney driver kung hindi nila ipaglalaban ang kanilang kabuhayan.
Inamin naman ni Medina na marami ang gustong ibasura ang nakaambang jeepney phase-out sa bansa. Malinaw naman na niyang nakasaad na hindi mawawala ng karapatan ng mga ito dahil nakarehistro sila sa programa at bibigyan din ng subsidiya ng gobyerno sa pagbili ng jeep. Kapag po nag-modernize o naggawa ng cooperative, mayroon ng talagang management team na sila din yun, di ba? Organize. Kasi cooperative is organized. Hindi ko tulad ngayon, nagbibigay po sila ng butaw sa mga leader. Araw-araw. Mawawala po yung butaw na yon. Yun ang hindi po nila mabitawan. Okay. So may political agenda, may political Hindi po corruption agenda po yan. Pero alam ho ninyo, tama ho yung nag-comment kahapon eh. Kung pagagandahin natin at talagang i-modernize natin ang public transport, baka wala na hong sumakay ng jeep. Di ba? Darating ang panahon na pagka na-modernize ho natin ang public transportation, magkukusa ho, titigil ho sa pagpapasada mga jeep pagka wala na hong sasakay sa kanila. Pero hanggat nandyan ho, hanggat hindi ho natutugunan yung affordable, accessible at convenient na public transport, mamamayagpag pa rin ho ang mga jeep bilang hari ng lansangan. Tingnan ho ninyo, dati ho yung kauna-unahang kotse, ang takbo lang ho niyan 16 kilometers per hour. Di ba? Pakita nga, ayan Ito ho yung kauna-unahang automobile na dinevelop ni Carl Benz noong 1886. Ang top speed po nito ay 16 kilometers per hour. Ang tawag po dyan Benz Patent Motor Wagon. Wala na ho nagamit yan. Bakit? Ang dami na ho mabibilis na kotse ngayon. 180 na kuminsan yung top speed di ba? Yung nga lang huli ka. Di ba? Kaya ibig sabihin, pagka meron hong modernization at talagang gusto nating i-modernize, wag jeep ang i-modernize natin. Yung mas magandang public transport ang ating tugunan, di ba? At eventually, mape-phase out ho ng kusa yung pong sinasabi ninyong mga bulok ng mga sasakyan. Maganda umaga, Pilipinas! Mga mamis, laundry day ho tayo ngayon. Pwede pa ho, malayo pa yung masama ng panahon. Kunoto ka naman ba kapag manakapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't papahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stay away formula, tanggal ang matitinding mancha based on Tensa chocolate, mud and sebum cotton. Gawa po ito ng ACS. Mamalengke nga muna tayo. Nasa Kamuning Public Market si Noche Kakasa. Ang bilis ng panahon malapit ng magpasko. Kamusta ang presyo ng mga prutas ngayon, Noche? RH27, Noche. Ngayong buntag, Tuyang Angel, ngayong Tuesday morning, narito na ang presyo ng mga paunahing bilihin dito sa Kamuning Market. Ang pinakamahal na bigas dito, Kuya Angel, 62 pesos yung special. Habang ang pinakamurang bigas naman, Kuya Angel, yung regular milled rice, 52 pesos ang kilo. At ang bangus naman, yung large, 280 ang bangus na regular size ay 160 ang kilo. Habang ang tilapia naman, 160 at ang galunggong, 280 ang kilo. Ang beef wrap naman, Kuya Angel, 460 ang kilo. Yung beef brisket, 380. Kasim, 340. Liempo, 380. Habang ang whole chicken, 190 ang kilo. Isama na rin natin yung itlog, yung medium size, 8 pesos and 50 centavos. Ang palaya, Kuya Angel, 90 pesos. Sitaw, 90. Patpechaya, native, 80. Kalabasa, 60. Ang talong, 120. Habang yung kamatis na natili sa 90 pesos ang kilo. Ang cabbage naman, 100 ang kilo. Carrots, 150. Ang bituelas, 100. Ang potato, 140. Ang pechay, bagyo, 80. Ang sayote, nasa 50 pesos pa rin ang kilo. Ang sibuyas sa pula naman, Kuya Angel, yung local, 180 ang kilo. Yung onion white na imported, 140. Garlic imported, 150. Abang yung luya local,
200 ang kilo. Sa mga naghahanap naman ng siling labuyo, bumaba na nasa 250 na lang ang kilo. Kalamansi kay Angel, 90 pesos ang prutas. Lakatan, 110, latundan 80, papaya solo 70, habang ang mangga tumaas nasa 230 ang kilo. Ang sugar white naman, stable pa rin ang presyo, nasa 92 pesos ang kilo. Sugar wash 90, ang sugar brown 80, at yung palm oil 350 ml 38 pesos, palm oil 1 liter 75 pesos. Sa mga naghahanap naman ng coconut oil, isama ko na rin 350 ml 38 pesos, ang coconut oil na 1 liter 75 pesos. Noche, presyo ng yes, Angel. ang buko nga pang salad ba? Ang pang-salad kay Angel, meron dito ay 28 pesos kay Angel. Hindi, pang salad ba? Pang salad nga buko. Buko. Buko nga pang salad. I-apil ugma ba? Ha? Sige. Sige. Tama natin kay Angel yung pang-salad dahil malapit na yung Yes. kay Angel. Okay. Balik sa'yo kay Angel. Dagang salamat. Si Noche Kakas live po. Mula sa, nasa Muntinlupa siya, no? Ha? Saan? Tinanggal mo ka agad eh. Ayan. Anyway, Noche, maraming salamat ha. Maganda umaga, Pilipinas! Buti pa si Aling Merlin Talag ng Calamba, Laguna. May pambili na siya ng pangsalad. Mga Aling Merlin, good morning. Po. Kumusta kayo dyan sa Calamba? Ayos naman po. Okay lang. Yun bang Rebulto ni Rizal, nandyan pa rin? Oo. Siya, sige, congratulations. Nakarating na sa inyo yung premyo. Apo. Kabilis nyo naman kasi sinagot eh. Magkano nakarating sa inyo? 2,000? Opo. Kabilis nyo kasi sinagot eh. Sana pinatagal-tagal nyo ng ilang araw. Kagaling nyo, diba? Bakit hunin nyo, ba't hunin nyo nahulaan kaagad na, munggo na na inaalog sa garapon? Yun tunog po niya pag ganun eh. Sanay na sanay kayo, ha? Ba't nagluluto siguro kayo ng ano bang ginagawa ni Aling Merlin kaagad nyo gumising? Dito lang po sa bahay. Natulong po ako sa kapatid ko. Siya, sige, opo. Kumusta ho mga bata? Ayos naman po. Ayos naman. Siya, sige, ingat ho ha. Tutok lamang ho dito sa DCRH sa araw-araw, ha? Ayan. Para mas marami pang chances na manalo. Thank you. Ayan, si Arling Merlin Talag ng Calamba, Laguna, ang ating mahiwagang tunog winner. Meron tayong bagong MT? Meron na. Meron na pala. O di sige, para balik tayo sa 1,000. Mahiwagang tunog. Para namang yan? Parang cable naman yan ng mga judges. Hindi ko po alam kung ano yung pinupukpok na yun. Inubokpok ba? Hindi, parang putok din eh. Baka naghahanda na ng para sa bagong taon. Ayan, ang inyo pong mga sagot. Ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring magpadala ng inyong sagot sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Happy birthday pala kay Francis Kwak. Birthday ni Francis ngayon. Tsaka ni Eloy Baltasar mula po sa office ni Chairman Fred Elizalde. Ayan. Kaya pala libre breakfast natin ngayon. Salamat sa agahan, Francis. Maganda umaga, Pilipinas! Dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po ng moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcoholone. Yan o yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga kay Senator Lito Lapid. Senator Tolitz, miss ka na daw po ng mga blind masseur
sa mga airport. Maganda umaga, Pilipinas! Pahingagan sa mga katurante na sa Iloilo, magbabalik tayo 28 na makalipas sa alas 4. Nabuntag sa itong ating paminarihan sa Sugbo. Diyos maraming aga mga tukang sa ating mga kababayan sa Bicol. Kasama na ho natin, wala po naman sa Iloilo, ang Poging Regional Director ng DUST Region 6, si Engineer Rowan Galonga. Ang Iloilo ang mag-host karon for the first time. Labaso ng Metro Manila ang National Science and Technology Week Celebration para sa taong kasalukuyan. At ang punong abala ay si Engineer Rowan, RD Rowan. RD, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo? Hi, Sir Angelo. Magandang umaga. Okay naman po. Okay na okay. Ayan. Okay. Bukas ho, magsisimula, mag-o-open ang National Science and Technology Week. Ano ha? Oo. Ano ho naman ang naisipan nila dinala ho dyan sa Iloilo ang NSTW? Napakagandang tanong, Sir Angelo. So, sa nabanggit mo na kanina, is the first time ever sa history ng Department of Science and Technology. Yung atin pong National Science, Technology and Innovation Week ay gaganapin outside of Metro Manila. At ito po ay isang strategic na move on the part of DOST under its current leadership sa kay Secretary Renato Celidom, na kailangan po nating ilabas sa Metro Manila yung information, yung mga developments sa science community. At napili nga pong itong Iloilo City at Iloilo Province as the venue for the first NSCW celebration outside of Metro Manila. And ito po ay gagawin din sa mga subsequent na mga taon. So next year, labas naman tayo ng Metro Manila. And eventually, siguro after 4 to 5 years, babalik tayo ng Metro Manila. Iikutin po natin yung buong Philippine Archipelago sa pagganap po nitong ating National Science and Technology Week. So, sa nabanggit ko na, dito po tayo sa Iloilo for this year. Okay. Direktor, bukod sa Mangga ng Guimaras, sabi nyo meron may Mangga ng Guimaras na available para sa mga dadayo dyan sa Iloilo. Mangga ng Guimaras, siyempre, yung masarap na batchoy, biskotyo, ano pa nga ba yung mga masasarap na pagkain dyan? Ang Iloilo Center of Gastronomy ng Pilipinas. Ano pang inaasahan ho natin? Napakadami pong ating mga S&P exhibits, itong NSCW event natin. And sa katunayan po, it is also the first time sa ating pagganap ng NSCW na hindi lang po iisa ang venue ng ating activities. So dito po sa ating NSCW sa Iloilo, we have 3 S&P exhibit sites. Yung atin pong pinaka-main S&P venue will be yung Iloilo Convention Center. At ito po ay nasa city proper. And then, hindi na po ito yung ating venue for the S&P exhibits. Meron po tayong dalawa na napaka-special na S&P exhibits. Meron tayong tinatawag na LAWOOD. This is the Marine Science and Technology exhibits that we'll be having. At napaka-unique po ng ating venue for this LAWOOD S&P exhibits. Tayo po ay papanhik sa Captain John B. Lacson training ship ng John B. Lacson Foundation Maritime University. Doon po natin matutunghayan, paakyat natin sa barko na ito, ang iba't iba pong mga S&P exhibits natin sa larangan ng marine transportation, ng marine and aquaculture sciences. Maliban po dito, mayroon tayong another interesting exhibit, at ito po yung hinabol. And hinabol is essentially Hiligaynon word for weaving or woven product. At ito naman po ay nakapag-focus sa natural fibers and textiles natin ng mga technologies. At ang venue po nitong ating exhibit ay ang National Museum Western Visayas. So tatlo po yung ating venue for the NSCW exhibits, but we are also having a Tech Chenda Panak Bazaar. At ito naman po ay gaganapin sa isang mall na malapit po sa ating convention center. So talagang iba't iba po yung venue. And sabi nga natin, we are making the city and the province of Iloilo as the
host for this National Science, Technology and Innovation Week celebration this year. Ayan. At saka huwag magalala, pag pumunta ho kayo ng Iloilo, tanggal pagod nyo sa smile at sweetness pa lamang ng mga Ilonggo kag mga Ilongga. Madula ang inyong mga kabudlay sa kinabuhi. Ayan. Pumunta ho kayo at dumalaho tayo dito sa 2023 NSTW celebration. Hindi lang ho para kumain, kundi tingnan ho ninyo yung kagalingan ho ng mga Pilipino. Malay nyo, yung hinahanap ho ninyong technology, hinahanap po ninyong mga innovation, nandyan po sa NSTW sa Iloilo City. Ayan So, Artie, ano ba yung inaasahan nating mga bagong technology? Medyo marami po. Ba't iba yung, sa nabagi ko na earlier, meron tayong focus on marine S&T exhibits, or technologies rather. At kaya nga po meron tayong Lawood na S&T exhibits, and among others, we can see, for example, technologies related to maritime safety. Halimbawa sa amin, yung aming local university dito sa Western Visayas, ang Aklan State University, kapag nakapag-develop po na isang mobile application, i-download mo lang po sa mobile phone mo, pwede po itong gamitin ng ating mga yung mga pipiloto po na ating mga maliliit na sea vessels, kahit po bangka. At ito po ay bibigay sa iyo ng indication kung ano po yung movement ng bangka mo, lalo na pag medyo malakas yung alon natin. So, very cheap ito na solution when it comes to navigational safety. So, these are some of the technologies that we would like to highlight. Sa atin naman pong main S&T exhibit, babanggitin ko lang po yung isa sa pinaka-latest na project ng Department of Science and Technology. Related po ito sa food processing. So for the first time ever, ilo-launch po natin yung ating tinatawag na modular mobile food processing facility. Makikita po natin itong isang malaking truck. Nakapark po ito sa labas ng Icon. Hindi po natin pwedeng ipasok sa loob na convention center. Para siya transformer sa Arahangilo, magbabiyahe yan. Tapos pagdating doon sa kanyang destination, kung saan andun yung ating surplus na mga raw material, for example, halimbawa, mayroon tayong surplus harvest ng oyster. Pwede pong pumunta itong ating mobile food processing facility. Truck po siya na malaki. Pupunta doon, pagdating doon, i-convert natin siya into a food processing facility. Wow. So, tatanggalin po yung kanyang wall, i-expand yung kanyang floor, tapos ihanay po natin, ayusin po natin yung mga equipment doon, pwede na po siya mag-process. So, this is a very innovative solution sa ating problema po ng surplus harvest sa ating mga countryside. And yung concept nito, instead po na yung ating raw material ay dadalhin natin sa bayan, kung saan andon yung ating processing facility, yung ating pong processing facility ang dadalhin natin sa ating raw materials. So, for the first time, ipapakita po ng DOST itong napaka-innovative na technology that we have developed sa pagpapanguna po ng Industrial Technology Development Institute ng DOST. Ayan. Para ho sa mga LGU na naghahanap po ng ganitong klaseng tugon sa mga problema ho ng mga magsasaka sa harvest nila. Regardless of agricultural produce, Artie, kahit anong depende po, Sir Angelo, sa technology na gusto mong i-deploy. Yung ating po ipapakita dito sa ating NSTW, tsaka ito po yung gagamitin ng Western Visayas, is really on vacuum and deep frying na facility. So pwede po ito sa oyster, sa mussel, sa banana, any agricultural product na pwede pong i-process sa pamagitan ng frying. Yung iba po natin, kasi 4 po ito na pilot natin ng mga technologies, yung iba po ay malapit natin i-deploy sa ibang regions. So iba pong technology ito. Okay. Anyway, basta ang importante para sa ating mga kababayan, huwag niyong i-miss out ang opportunity na ito na makilala ang kagalingan, ang pagiging malikhain ho ng mga Pilipino. Punta na ho kayo sa Iloilo. Hanggang naman ito, di ba? Mag-uumpisa bukas hanggang sa Sunday. November 26. Tama po yan. Ayan, okay. Tama po yan, Sir Angelo. In fact, ngayong araw, meron na tayong mga pre-event dito sa Iloilo. Medyo busy na tayo ngayong araw. Okay, sige. Meron tayong National Technology Business Incubation or TBI Summit. Dito po yan. So parang
hindi na po tayo satisfied sa 22 to 26. Ginawa pa natin 21 to November 26. Sir Talaga. Okay. Anyway, good luck. RD, nasa inyo muli pagkakataon. Ma-invite ho yung ating mga kababayan to participate dito po sa... Tsaka libre to ha. Para ho sa mga dadayo sa Iloilo, libre ang lahat ng mga exhibits. May mga patikim pa, may mga food tasting pa. Ano, ha? Iloilo pa. Anyway, RD, nasa inyong pagkakataon. Paki-invite ho ang ating mga kababayan. Yes, Sir Angelo, mga kababayan, punta tayo ng Iloilo City at Iloilo Province at dito po tayo pwedeng sumali at tumingin sa iba't ibang mga exhibits natin as part of the National Science, Technology and Innovation Week. Gusto ko lang humirit, Sir Angelo, Please. Nabagit po kasi pagkain, no? So, I would like to again announce that Iloilo has recently been recognized by UNESCO as a creative city for gastronomy. No? So hindi lang po siyensya yung punta dito. Pwedeng kumain din tayo. No? Let's enjoy Iloilo City as a livable and vibrant city here in Western Visayas. Thank you po. Thank you, Director Rowan. Maraming salamat. Magandang umaga po. Thank you. May nga aga sa mga kauturan tara sa Negros, ha? Kagdiha sa Iloilo. Si Engineer Rowan Hilongga po, ang Regional Director po ng DOST dyan po sa Region 6. Magandang umaga, Pilipinas! Congratulations. So, ganyan ho dapat ang pagmamalasakit ho natin sa mga malikaing mga Pilipino. Ano? Kaya nga muli, ang ating pong panawagan din ho sa mga hindi pa ho nakakapamili ho ng kanilang pamasko. Ano? Suportahan din ho natin itong mga magniniyog, mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog na dati umaasa lamang ho sa Kopra, ngayon ay mga MSMEs na. Nagpo-produce ho sila ng tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935 o dili kayo, i-check nyo muna yung mga available variants sa tangerinechocolate.ph. Yung masuki natin abroad dyan din ho sa online portal nila po pwede ho kayo mag-check, ha. Tangerinechocolate.ph, ano, para malaman nyo kung ano yung mga available na mga variants. Ang ginamit ho nila dyan, mga produkto din ho ng mga magsasaka. Ayan, ha. Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa kapwa Pilipino, sa mga magsasakang Pilipino, sa mga negosyanteng Pilipino, kundi kayo din kapwa Pilipino. Alangan namang arahan ho natin, mauna pa yung mga dayuhan, di ba? Kaya saan man hong panig ng mundo kayo naroroon, tangkilikin ang gawang atin, tangkilikin ang tangerine chocolate. Magandang umaga, Pilipinas! 45 na makalipas sa alas 4. Oy, doon sa mga pupungas-pungas dyan, parang hirap gumising, ano ba? Try nyo ho na yung mag-ultabayo. Yung bang pagkagising mo, parang ayaw mo humarap ng salamin dahil feeling mo kulang ka sa glow. Kasi nga naman, pagharap mo ng salamin, dami mong tigyawat, dala ng puyat. Ang mga pag-aaral po, ang sleep deficiency, puyat at stress, ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance, at depression. Kaya kinakailangan ho natin ang kaagapay sa mga paghamon ng buhay. Nandyan po ang Ultabayo. Ang Ultabayo po ay nagtataglay ng kauna-unahang postbiotic food supplement dito ho sa Pilipinas. Ang postbiotic po ay dinevelop ng mga Hapon. Sinuklas ng mga dalubhasa para matugunan nga po itong problema natin sa kakulangan ho ng tulog. Ginagawa nito, ina-activate po yung commander ng ating immune system para malabanan ng sakit at mga impeksyon at magkaroon tayo ng magandang tulog. Pagka magandang tulog, magandang gising. Rekomendado ito ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Para po sa inyong mga katanungan, huwag text lamang sa 0917-110-6580 at kung saan po ito available bukod sa Lazada at Shopee. Ulitin natin 0917-110-6580. Sa panahon ng pagbabago, kailangan natin ng kaagapay sa buhay. Yan po ang Ultabayo para magkaroon tayo lagi ng magandang gising. Available po sa John's Pharmacy sa Zamboanga City at San Pedro Laguna naman sa Pasmed Pharmacy sa Metro Manila. Malapit-lapit na sa pangunahing butika. Posibleng lumobo pa sa 115 million ang populasyon ng Pilipinas sa pagtatapos ng taon. Ayon kay Lolito Tacardon, Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development, base ito sa 1.6% na population growth rate ng bansa kada taon. Pang-13 ng Pilipinas sa may pinakamalaking populasyon sa buong mundo, habang pang-7 naman sa Asia Pacific region. Sa pinakahuling census ng pamahalaan noong 2020, sinabi ni Tacardon na nasa 109 million ang populasyon ng Pilipinas. Bagamat nag-stabilize na umano ang populasyon ng bansa sa 1.6% na growth rate.
patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng teenage pregnancy. Hindi lang ho teenage pregnancy, tumataas din po ang rate ng pagdami ng mga may HIV. Ay, kaswerte naman ng mga taga Makati, natanggap na ng mahigit 8,000 empleyado ng Makati City Hall ang kanilang Christmas bonus matapos na iutos ni Mayor Abby Binay ang maagang pagpapalabas ng 569.47 million pesos na pondo para dito. Sinabi ni Mayor Abby, makakaasa pa rin ang mga kawani na tatanggap sila ng karagdagang 11,000 pesos sa Disyembre kapag nirelease ang kanilang 5,000 peso productivity incentive at 6,000 clothing allowance. Lainan nyo ng pamamahagi ng year-end bonuses na makaiwas ang empleyado sa Christmas rush at makapamili ng regalo at pang Noche Buena ng maaga. Inaasahan din ni Mayor Abby na makatutulong ang karagdagang halagang matatanggap sa Disyembre upang salubungin nila at ng kanilang mahal sa buhay ang bagong taon ng puno ng saya at pag-asa. Sana all! Iba talaga sa Makati. Nag-remit naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ng 5 bilyong pisong karagdagang dividend sa Bureau of Treasury bilang suporta at pagpapalakas sa budget requirement ng pamahalaan para sa iba't ibang mga programa nito. Ang latest cash dividend ng PAGCOR ay kumakatawan sa karagdagan at advance na dividendo mula sa kinito nito sa pagtatapos ng 2022. Ayon sa PAGCOR, ang 5 bilyong piso ay dagdag sa 1.95 billion pesos na unang ibinigay ng PAGCOR noong nakaraang taon. Ang kabuuang remittances ng PAGCOR sa taong ito ay mas mataas ng 9.32% kumpara sa deklarang dividendo para sa 2021 na umabot lamang ng 6 billion pesos. Ayon pa kay PAGCOR Chair Al Tenco, itinaas nila ang remittance sa kaban ng bansa ngayong taon dahil naman sa patuloy na pagsigla at pagbuhay ng gaming industry sa ating bansa. Tinawarahan ni Attorney Juanito Sanyosa Jr., ang Presidente at Chief Operating Officer, ang pag-turnover ng 5 bilyong pisong cheque para sa dividendo kay Deputy Treasurer Eduardo Anthony Marinio. Congratulations! Binigyan din naman ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na hindi niya papayagan ang anumang uri ng karahasan laban sa mga kababaihan. Payag ito ni Abalos sa viral video ng isang estudyante mula sa St. Paul University Tuguegarao na si Althea Vivian Mendoza na binaril ng kanyang kapwa estudyante sa loob ng kanilang eskwelahan. Tiniyak ni Abalos na personal niyang tututukan ang kaso para matiyak ang hustisya. Ayon kay Abalos, makikipag-usap din siya sa mga educator para alamin kung paano matitiyak ang seguridad ng mga mag-aral sa loob ng mga campus. Hinimok din ng opisyal ang publiko na samahan siya na tuldukan ang karahasan laban sa kababaihan at kabataan para sa makatao at makatarungang lipunan. Hinimok ni dating House Speaker at Davao del Norte Representative Pantaleon Bebot Alvarez ang gobyerno na pagtuunan ng pansin at iprioridad ang domestic issue kaysa makipagtalo sa West Philippine Sea. Inirekomenda ni Alvarez kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mag-focus sa pagbuo ng isang malakas at matatag na bansa. Bagamat hindi may tatanggi na mahalaga ang international relations, sinabi ng dating speaker, hindi dapat nakalimutan ng gobyerno na ang pangunahing tungkulin nito ay bigyan ng kasaganaan at unahin ang kapakanan ng taong bayan. Ayon pa kay Alvarez, dapat din kalimutan ang conflict sa China dahil ito'y bahagi ng frontline ng geopolitical interest ng Estados Unidos. Hindi dapat kalimutan ng Pilipinas na iniwan din naman ang mga Amerikano ang Ukraine, Iraq at ang Afghanistan. Siniguro ni Senator Amy Marcos na iniimbestigahan na ng Commission on Elections ang manoy meeting ng kampo ng isang kandidato noong 2022 presidential elections at ng presidente ng Smartmatic. Ginawa ng senador ang pahayag sa Senate Plenary Deliberation bilang sponsor ng panukalang budget ng COMELEC para sa 2024. Ayon kay Senator Marcos, walang impormasyon ang COMELEC kung bumisita sa Pilipinas ang presidente ng poll service provider noong isang taon. Isang social protest anya ang nakipagtransaksyon sa komisyon nang makuha nito ang kontrata noong nagdaang halalan. Sinabi pa ng senadora target ng 12-man investigating panel ng COMELEC na ilabas ang resulta ng investigasyon bago matapos ang Disyembre. Binanggit din niya na dinidinig na ang ng poll body ang isang petisyon ng pagdidiskwalipika sa Smartmatic para naman sa susunod na eleksyon. The report was also studied by the COMELEC and they initiated an investigation, the results of which have not yet been issued. Cesar Flores yata lumilitaw sa mga nag-a-apply. Siya yung presidente ng Smartmatic kapag nag-a-apply. Hay nako, 54 na makalipas ang alas 4. Mag-showbiz nga muna tayo.
Congressman Sam Bersosa at Ryan Ramos. Uy, nagli-live-in na daw ba? Alamin natin mula kay Morley Linio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Congressman Sam Bersosa na kung saan ay mariing inamin nito na maganda at masaya naman ang kanilang relasyon ng aktres na si Rian Ramos. Uy, ewan kung nadulas o nagbiro pero sa totoo lang, sa mismong bibig ng naturang congressman ay sinabi nitong nagsasama na sila sa isang bubong ni Rian Ramos. Nang ibig sabihin kaya nito ay nagli-live-in na sila? Pero sa kabuuan ng kwentuhan, kung meron man daw gustong pakasalan si SB o si Sam Bersosa ay walang iba kung hindi si Rian. Ayon sa naturang congressman, masaya raw kausap, mapagmahal, malambing at wala na siyang mahiling pa kay Rian dahil ito yung kabuuan ng isang babaeng karapat-dapat pakasalan. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Samantala, isa patay, isang sugatan sa aksidente sa SM Terminal sa lungsod ng Balanga. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang. Good morning, Danny. Sa official report ng Balanga City PNP, isa ang kumpirmadong nasawi habang isa naman ang sugatan sa naganap na aksidente sa loob mismo ng SM Terminal sa Barangay Ibayo, lungsod ng Balanga sa Bataan. Sa ulat, naganap ang aksidente pasado alas 6 ng gabi. Ang bus na may plakang 030807 na biyahing Balanga to Maribeles na minamaneho ni Cesar Plerio Abilar Jr., 57 anyos, na residente ng Barangay Cabcabin, Maribeles, habang ito umano ay nakaparada sa terminal at nag-aantay ng sasakay na pasahero, ay natapakan nitong driver ang silinyador o gasolina dahilan para umarangkada itong bus at tumbukin ang konkretong dingding at salamin ng waiting area ng bus terminal at sa lakas ng pagkakabangga ay bumagsak ito. Nadaganan ang biktima na si Jen Orviel Titulo, 20 anyos, binata, isang estudyante ng Bataan Peninsula State University BPSU na residente ng Barangay Cabcabin, Maribeles na siyang naging sani ng agaran nitong pagkasawi. Habang sugatan naman ang biktima na si Christopher Poblete, 39 anyos, residente naman ng Barangay Gugusamal na isinugod naman ito kaagad sa Bataan General Hospital. Samantalang hawak na ngayon ng mga otoridad ang driver ng bus at patuloy pa rin iniimbestigahan ang naturang naganap na aksidente. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May paaba kay Kayungan sa ating mga suki dyan po sa Pampanga. Ay, magandang umaga sa mga taga Central Luzon. Tuloy pa rin po yung alok sa atin ng Westchester Realty na 20,000 pesos all-in down payment para po sa mga ready for occupancy unit nila sa Sibera Mabalacan, Sibera Bacolod at Samira. At syempre, yung Sibera Prestige lupa lamang ho yun. Ano pang iniintay nyo? Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang kagandahan po nitong township na ito, hindi nyo na kinakailangang bumiyahin, hindi nyo kinakailangang lumayo pa dahil yung mga amenities, munisipyo, simbahan, eskwelahan, nandyan na ho sa loob mismo ng subdivision. Kaya habol na! Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. At kung ngayon ho kayo bibili ng unit, may chance pa kayong manalo ng bagong kotse. Kaya ano pang iniintay nyo? Magkaroon ng bagong bahay plus a chance na magkaroon ng bagong chikota. Maganda umaga, Pilipinas! Sandali lang ha, dahil si Dr. Carlo Arcilia, ang direktor ng Philippine Nuclear Research Institute, ay kasama natin live mula po sa Paris, France. Doc, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din, Kong. Musta po? Kayo kung kukumustahin namin, parang may kanegosasyon ho yata kayong nuclear program dyan sa Paris. Hindi naman. Ang nangyari po kasi, inimbitahan ang anong tawag dyan, ang Pilipinas, ang head ng delegation namin ay si Yusek Garin ng DOE, at saka mga industry leaders. Nandito po representatives ng Meralco, Aboitiz, at saka Prime Infra para matuto ng nuclear dito sa Paris, no? Kasi alam niyo po, yung France
ay bansang 70% ng kanilang power galing sa nuclear power plant. Oh! Tapos, 70% po. Talaga? Sila nga ang backup dito sa Europa. Aha. Kasi like Germany na anong tawag yan, nag-attempt silang gumawa ng maraming renewables, nagkabulilyaso yung mga renewables kasi umasa sila sa pinatay nila yung kanilang nuclear, tapos umasa sila doon sa gas sa Russia, may gera. Okay. So ngayon, ang bumibili sila si Germany ng nuclear sa France. Ang France kasi 70% ng kanilang kuryente ay galing sa ano. Pero ano yan? Yung modular ang setup nila o talagang yung malalaki pa rin? Malalaking nuclear plant. Malalaki. Okay. Sila ang pangalawa mula sa Amerika na pinakamaraming nuclear plants. Amerika 92, sa France mga 50 plus eh. Okay. Pero malalaking mga planta. Malalaking mga planta. Magkano kuryente nila dyan? Would you know? Ayun, sorry, hindi ko po. Bukas ko palang malalaman. Pero mura po sila at saka ang kagandahan niya, anong tawag dyan, pinaka-reliable sila sa Europe. Sa Europe kasi nakakabit-kabit yung mga bansa eh. Kaya kung may kulang yung isa, pwedeng magbigay, ganon. May tulungan sila. Hindi kagaya sa atin na wala tayong kakabit. Kung wala tayong matatakbuhan. So yan po yung... So, pero ang magandang balita kasi kung ganito, kasi yung malalaking, itong si Mercanco at saka si Aboitiz, nagdesisyon na kahit na may renewable sila, kulang talaga. Kailangan talaga mag-nuclear na. Okay. Kasi, yun. Doc, may mga pinirmahang kasunduan din ho sa Amerika ang Pangulo. Ang sabi nga nila, bukod sa space program, mukhang magtutuloy-tuloy na ho yung development natin sa nuclear. So, anong nakikita ho nating timetable for us to initiate similar programs dito ho sa Pilipinas? Dapat malaman kung ano yung pinirmahan actually, nag-witness lang si President Bongbong, ang pumirma ay si Secretary Lutilla. Yung tinatawag na 1-2-3 agreement, yung Civilian Nuclear Cooperation Treaty yan with the United States. 1-2-3, hindi tayo na 1-2-3, parang naloko Kasi section 1-2-3 ng batas na yun ay ganon. Ang ibig sabihin nun, kasi sabi ng Amerika, matagal silang nauna sa nuclear eh. Kung may bansang gusto mag-import ng nuclear technology ng Amerika, dapat may kasunduang ganon, yung tinatawag na 1-2-3. Yung dati sa atin, 1968 na ginawa, nag-expire noong 1998. Di ba kasi nung ininto ng Cory government yung Bataan Nuclear Plant noong 1987, wala silang dahilan na i-renew noong 1998. Kaya nag-lapse yung agreement na yun. Nung sinabi ng Pilipinas na gusto natin mag-nuclear, maraming American technologies na gustong magbenta sa atin, no? Hindi sila makakapagbenta pag wala yung 1-2-3 agreement na yun. Kaya napaka-importante ng agreement na yun. Kasi ibig sabihin, yung American companies pwede nang magpunta ng Pilipinas para subukan nilang magbenta ng technology nila sa atin po. Okay. Yun po. So, we're moving towards that. Nakikipagpirmahan na tayo sa isang kasunduan. Tapos sabi nga ninyo, maraming interesado. Diyan ho naman sa France, nakikita ho ninyo, may potential din ho talaga tayo. Balikan ko yung tanong, anong timetable ho natin, Doc? Kasi, yung panahon pa ni Kopong-Kopong, pinag-uusapan ho natin itong nuclear technology na ito para sa power natin kailan ho? Di yun nga ang sabi kasi nga kasi ang DOE, meron silang Philippine Energy Plan, hindi pa nga nakalagay kung kailan, pero ang sinasabi nila mga 2032 daw, ganon. Pero 2032. So, halos 10 taon pa. Pero ganito po kasi yan Kasi ang pinakamabilis talaga kung gusto natin magkaroon ng nuclear ay nabuhayan ulit yung Bataan Nuclear Power Plant, no? Kasi may proposal nga yung Korea na may feasibility study na pag-aralan kung feasible pang buhayin yan. Pag na-approve yung feasibility study na yon, malalaman talaga kung pwede pang buhayin. Dalawa kasi yan pwede bang technically at saka financially yung buhayin? Kasi kung hindi siya feasible, maghanap pa tayo ng ibang nuclear, bagong build or small modular reactor. Pero kung feasible yan, may panghahawakan si Pangulo
kausap kasi may mga political ayaw yung mga leadership ng Bataan, no? Sabihin niya, feasible pa lang paandarin 'yan. Baka pwede natin pag-usapan 'yan, no? So napaka-importante kasi yun, sabi ng mga Koreano, kaya na lang mabuhay yung BNPP within 4 years. Teka muna, Doc. Ibig sabihin, may pag-asa pa. Sino nagpipinance ng feasibility study? Si Korea mismo. Ongoing na. Hindi pa nga po kasi kailangan pirmahan muna ng sekretary ng DOE. Kailan daw? So yun po. Kailan? Hindi pa ho alam kasi hindi ko po alam kailan, pero ang alam ko ay yun na lang hinihintay. Yun lang hinihintay. Kasi total feasibility study lang pa lang naman di ba? Kung pwede ba o hindi. Study lang, wala namang harm pa po pwedeng gawin yun. Wala pa naman tayong commitment na pag pinirmahan natin yung feasibility study, tutuloy natin Wala pa naman ganun Opo. Di ba ba't ang tagal? Kung sakali mang, kasi ang isang rin kasi galing daw sa private company offer. Pero kasi kung may feasibility study, pwede mo nang ipacheck yun sa iba. For example, kung gusto ni Presidente Marcos, ibigay niya sa mga Pranses, sa France. Tingnan nyo nga itong feasibility, ano ba to? Pwede ba to o hindi? Ganon. Pero yun po ang pinakamabilis. Pero ang maganda kasi, ang pinakamagandang development kong ganito kasi. Kasi yung mga private companies na power ay sila nang interesado ngayon ng nuclear. Kasi ganito, pag magkakaroon tayo ng nuclear sa Pilipinas, talagang private po yan. Kasi hindi na kayang, wala nang perang gobyerno Saka, di ba? Ang maganda sa private, number one, seryoso ang private, no? Aalamin nila kung kikita ba sila o hindi, no? Pero more importantly, mas madaling i-inculcate yung safety culture sa private. Kasi pag sinabi mong, okay, itong standard, pag hindi sinunod ito, tanggal ka o whatever it is. Mas madaling i-implement sa private po yun. Sige. So intayin namin, sana pagbabalik ho ninyo, pumayag na ang DOE, mapirmahan na yung para sa feasibility study. In the meantime, ingat ho kayo dyan. Merci beaucoup. Salamat po. Merci beaucoup. Okay. Magandang umaga po. Magandang umaga. Si Dr. Carlo Arcilla, ang direktor po ng Philippine Nuclear Research Institute na nasa Paris, France ngayon. Maganda umaga, Pilipinas! 6 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! Si Kaobet Badrina muna mula sa DOST Pag-asa. Kasama na natin Kaobet. Good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng tagapakinig natin. Sa ngayon ho, magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Visayas. Gayon din ho sa Zamboanga Peninsula. Kasama din ang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Magiging maulan din ho sa may Maropa at sa may bahagi ng Bicol Region. Ito ay epekto pa rin ng shear line o yung panggaan ng mainit at malamig na hangin. Samantala naman, inaasahan pa rin natin na mahihinang pag-ulan sa Quezon Province at Cagayan Valley. Dulot naman yan ng hanging amihan o kilala din bilang Northeast Monsoon. Sa lalaming bahagi ng Luzon, mga isolated light rains ang mararanasan pa rin dulot ng amihan, habang sa Mindanao ay inaasahan din yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon ho ay may nakataas pa rin tayong gale warning sa mga baybayin ng Hilagang Luzon. Delikado pa rin maglayag yung maliliit na mga sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa bahagi ito ng ating bansa. Dahil magiging maalon ho yung karagatan, dulot pa rin yan ng amihan. At sa ngayon ho, wala pa rin tayong monitor na low pressure area o bagyo sa loob-labas man ng Philippine Area of Responsibility. Kaya ho, posible ho na wala pa tayong bagyo at least for this week. Ayan, di mo mas mabuti para makapagpahinga din ho. Hindi lang ang mga tagapag-asa, kundi ang ating mga kababayang ilang araw nang binaba. Tama po. Lalo na sa may Visayas at sa Bicol Region, sir. Obet, maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga, salamat po. Si Obet Badrina mula sa Pag-asa. Para ho naman sa mga naghahanda para sa anumang sakuna, huwag kalimutan, mag-ready ho tayo ng ating mga emergency kit. Lagyan natin ng family alcohol. Dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, walang problema. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong
moisturizer. Meron namang mabango yung Family Rubbing Compound Improved Alcolone. Yan po yung ginagamit ng mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol, parang di siya rate, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Umaga, Pilipinas! Ay, sa ilang saglit, pag-uusapan po natin yung antimicrobial resistance. Ano, ha? Si Edwin Duque muna, Caloocan PNP, nag-deploy ng mga tauhan ngayong araw para po sa libreng sakay sa may bandang Malabon. Ikalawang araw po ng tigil pasada. Edwin Duque, RH23, good morning. Maibod na ko yung Angel. Nagpahayag ng kahandaan ngayon ang mga Caloocan Police na meron silang persa sa Caloocan para bigyan seguridad ang mga namamasadang jeep. Kung itutuloy kayong araw na grupo piston ang tigil pasada sa lansangan. Ayon dito kay Police Colonel Robert Lacuesta, nakakasana ang kanyang mga tauhan kasama ilang pang ahensya ng pamahalaan para ilatag sa mga lugar lalo na sa bahagi ng Monumento Circle sa Caloocan kung saan ay nagsagawa ng aktibidad ng piston kahapon. Samantala nakahanda rin magsakay, libreng sakay ang Caloocan na pulis, maging ang ilan pang bahagi ng sakop ng Northern Police District para sa libreng sakay naman na maapektuhan ng tigil pasada kung sakaling itutuloy kayong araw. Kahapon ay nakita rin o nagkaroon ng nakita yung bayanihan naman ng mga barangay at NGOs na Malabon para ipagamit ang lahat ng kanilang mga sasakyan sa mga apektadong barangay, lalo na sa bahagi ng Concepcion, Tinajeros at ilan pang lugar. Kaya maging yung mga sasakyan ng mga barangay at yung mga sasakyan sa City Hall ay nagamit din ito dahil sa kakulangan ng namamasadang pampasahero jeep. Wala pa rin sa kauna sa Pilipinas, di sa rin sa Kusaras 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! Mag-full tank na kayo, meron hong konting rollback. Ano, ha? Anyway, kasama mo natin si Ma'am Johanna Maliari Abelia, ang head ng Policy Program Development Research Unit ng Pharmaceutical Division ng Department of Health. Pag-uusapan po natin ang antimicrobial resistance o AMR. Bakit nga ba ito kinakailangan pag-usapan? Dito po sa nagpapatuloy na Philippine Antimicrobial Resistance Awareness Week. Ano, ha? Ma'am Joanna, kumusta na po kayo? Hello po, magandang umaga po, Kong Palumanes. Salamat po sa pagbigay ng oportunidad na may paliwanag namin ang tungkol sa antimicrobial resistance ngayong umaga. Angelo na lang po, ma'am. Angelo, masakit sa tenga yung Kong. Yes, Sir Angelo. Anyway, sige po. Bakit na ganun ang concern natin sa antimicrobial resistance? Okay. So sir, yung antimicrobial resistance or AMR, isa po itong importanteng pampublikong kalusugan na problema, no, na hindi po siya concern dito lang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. So ang nangyayari po kasi sa antimicrobial resistance, nawawala po ng bisa or ng epektibo yung ating mga gamot panlaban sa mga karaniwang infection na dulot ng bacteria, virus, fungi, at dahil doon po, nahihirapan tayo na i-manage or i-treat yung mga infectious diseases na ito. So ito po yung mahalagang problema sa pampublikong kalusugan kasi kung wala na tayong epektibong mga antimicrobial agent or mga gamot panlaban sa mga infection, kahit sa mga simpleng infection, may hirapan po tayong pagalingin. Bakit nga? Bakit meron tayong antimicrobial resistance? Is it because of the practice? Anong nagtitrigger ho nito? Anong causes? So yung antimicrobial resistance, sir, isa talaga siyang natural phenomenon, no, na nangyayari sa paglipas ng panahon kapag na-expose yung mga bacteria, viruses, and fungi sa mga antimicrobial agents or antibiotics at iba pang antimicrobials. Nangyayari talaga siya dahil sa mga genetic na pagbabago. Kaya lang, meron kasi tayong mga practices, no, in the human health sector and in the animal health sector na nagpapabilis or nag-hasten ng pag-emerge and pag-develop ng AMR. So katulad po niyan, yung mga ginagawa natin na hindi natin tinatapos yung gamutan with antibiotics
or nagse-self-medicate yung mga pasyente, hindi sila kumukonsulta sa doktor bago mag-take ng mga antibiotics, o kaya naman po ay yung mga infection prevention and control practices na hindi natin ginagawa, no? Kahit yung mga simpleng personal hygiene, lahat po ito, no, nakaka-contribute sa lala ng antimicrobial resistance at pagpapabilis ng paglaganap nito. Talaga? Yung palang hindi ka nagsha-shower ng 2 araw, nagpapabilis pa ng pagkalat ng AMR. Oy, kaya kayo dapat naliligo kayo regularly, ha? Gumamit kayo ng shield bath soap pagka naliligo kayo. Bakit pagka 2 araw bibilis ang pagdami ng ba't bibilis ang AMR? Hindi, teka muna. Gaano kadalas ka ba dapat naliligo pala? Hindi naman, sir. Hindi naman necessarily sa pagligo lang, no? Pero yung mga, yung mga ginagawa na personal hygiene para maiwasan yung infection. So, kunwari po yung paghuhugas ng kamay, pag-sanitize gamit ng alcohol. So, yung kapag kasi hindi pagliligo, no, paglilinis ng katawan, kapag po kasi hindi natin nililinisan yung ating katawan, mas nagiging prone tayo na ma-infect ng mga infectious agents, no? Magkaroon ng mga infection. At kapag nagkaroon tayo ng infection at nangailangan tayo ng antibiotics, that already exposes the antimicrobial agents po, no, na mag-develop ng or that exposes the risk na yung mga pathogens natin katulad ng bacteria ay mag-develop ng resistance sa mga antimicrobial agents. So isa lang po siya sa mga factor, no, pero yung talagang nagko-contribute yung misuse and abuse of antibiotics kapag ginagamit natin sila na hindi naman pinrescribe ng doktor, or kapag hindi natin tinatapos yung gamutan with antibiotics as prescribed by the doctor. Ano to? Ibig ba sabihin nito kung tumataas yung AMR, Ma'am Johanna, indicator na hindi ganun ka-effective, hindi ganun ka-efficient yung ating communication aspect? Yung ating obligasyon for IEC? Ngayon po, sir, no, ito talaga kasing problem ng AMR. Very difficult siya na concept para ipaliwanag sa publiko. Kaya po ang Department of Health, no, ang kagawaran ng kalusugan ay gumagawa ng paraan para ma-increase or ma-promote yung awareness ng mga tao dito sa problema na ito, para nga po sa kahit mga simpleng paraan makakontribute tayo kung paano natin siya mamimitigate at may iwasan. So very important po talaga yung information, education, and communication para po mapalaganap yung kaalaman tungkol sa antimicrobial resistance. Ma'am Johanna, hindi lang naman kasi tao, di ba? Sa livestock natin, sa agriculture, gumagamit tayo ng mga chemical, may mga may mga antibiotic din sa mga hayop, yung ba in a way nakakaapekto din sa paglala ng AMR problem dito sa Pilipinas? Tama kayo dyan, no, Sir Angelo. So yun nga po yung concern natin dito sa AMR. Hindi lang naman human health, no, yung naapektuhan niya. So very encompassing po siya. Even yung animal health and yung environment involved po, no, dito sa problema ng antimicrobial resistance. So tama po kayo, no, hindi lang naman tao yung gumagamit ng antibiotics. Ang mga animals kapag may sakit, no, yung mga alagang hayop, ginagamitan din po yan ng mga antibiotics, no. Dahil doon, kasama din po sila sa problema, no. Kapag hindi rin tama yung paggamit ng antibiotics sa livestock, no, sa poultry sector, sa veterinary sector, lahat po yan nakaka-contribute sa paglaganap ng antimicrobial resistance. So lalo na po, di ba, pag minsan ginagawang para mga growth promoters or mga pampataba, no, pampalaki ng mga hayop yung antibiotics, kahit wala namang infection yung hayop, ginagamitan ng antibiotics, no, hindi po tama yon. Nakakatulong po yan sa pag-develop ng antimicrobial resistance at paglala ng problemang ito dito sa bansa natin. Teka muna, ang karne naman, pagka niluto mo, hindi ba mamamatay doon? Yung mga microbium yun? Yung mga mikrobyo po mamamatay, no? Pero kunwari po, hindi po tama yung paggamit ng antibiotics at may natirang antimicrobial residue dun sa meat. So, tapos po kinain natin. So, yung chemical, no, yung antimicrobial residue na yon na nasa meat and kinain natin, kinonsume ng tao,
that already pre-exposes the person, no, to substandard, no, or kakaunting amount, no, ng antimicrobial agents or gamot, and that may contribute also, no, na magkaroon po ng drug-resistant infections in the future. So yung mga ganong bagay po, no, kaya very related po, no, interrelated yung mga practices natin sa tao, sa human health sector, sa animal health sector, and maging sa plant health po, no, or sa environment natin. Ma'am Johanna, alam mo, yun na nakakatakot dito. Domestically produced na mga livestock natin, walang problema, kaya natin i-monitor, di ba? Alam natin traceability. Yes. Paano yung imported? Di ba? Yun nga po, sir. Lalong-lalo na kung walang traceability, di ba? Hindi naman naka-indicate doon. Ito yung ginamit na antibiotic nito, ito yung period kung paano lumaki. Pagdating dito sa atin, karne na, kung minsan nga, hindi natin alam kung kailan pa kinatay. No, kaya dapat napaka-importante po ng food safety at saka ng labeling. Yes. Oo. So, ma'am, sana naman itong AMR awareness program ho ninyo magtuloy-tuloy, hindi lang tuwing Nobyembre but it goes beyond dahil nga food safety yung pinag-uusapan natin dito, and kami ho dito sa DCRH kung ano ho yung gusto nyong i-convey, lalong-lalo na para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Feel free to get in touch with us and we'll share airtime para ho ma-discuss natin to. Nakakalungkot ito, itong binabanggit ho ninyo na ganitong klase ng development, di ba? In the meantime, ma'am, maraming salamat for joining us and good luck. Sino-sino nga pala ang kasama ho ninyo dito ho sa kampanyang ito bukod sa DOH? Maraming salamat po, sir. No? Nagagalak po kami na malaman na very open po ang inyong station para sa paglaganap ng awareness on AMR. So itong AMR po, no, hindi lang po ang Department of Health ang gumagawa ng aksyon para dito. So kapartner po natin dyan ang Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology, Department of Interior and Local Government, and maging ang Department of Environment and Natural Resources and Department of Education. So very po talaga siya. Kailangan natin ng multisectoral approach at ang pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng gobyerno para po matugunan itong problema ng antimicrobial resistance. Ayan, isama na ho ninyo. So sana po isa pang DCRH. Yan, DCRH. Thank you very much, Sir Angelo. Okay, good luck, ma'am. And thank you for joining us and educating us this morning. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Thank you. Si Ma'am Johanna Malyari Abella mula po sa Program Development and Research Unit ng Pharmaceutical Division ho ng Department of Health. Nakakabahala, no ha? Sabi ko nga, locally produced kahit paano, namomonitor natin, natatrack natin, at saka samahan ho ng antibiotic dito sa Pilipinas, hindi naman siguro ganun katindi yung problema, ang utilization, ano ha? Although, hindi natin sinasabing ganun kagaling ho ang Bureau of Animal Industry. Marami din sila kapalpakan. Pero at least, di ba, namomonitor, yung imported, yung mga dumarating dito, kita naman ho nyo sa ibang bansa kung mag-produce, di ba? Yung chicken na dapat 1 kilo, kalahating kilo Ngayon di ba? Ang pagkalalaki na. Kasing lalaki na ng pato at saka ng gansa. Dapat ho siguro talaga na pagtutuunan ho natin to ng pansin. Ha? Maraming salamat muli sa ating pong mga kaibigan dyan po sa Department of Health. Maganda umaga, Pilipinas! Buhay muna tayo, 5:26. Champion, gawang Iniling din ni Velasco sa Metropolitan Manila Development Authority at sa Land Transportation Office. Hulihin na ang mga sasakyang gumagamit ng expired na plakang 8. Nilinaw ni Velasco na wala silang ini-issue, binibigyan ng otorisasyon sa Kamara sa paggamit ng official plate para sa mga sasakyan ng mga kongresista. Nagpatupad ang balasahan sa 6 na senior officials ng pambansang pulisya. Kasama sa naapektuhan sa rebound si Major General Bernard Banac, dating pinuno ng PNP Directorate for Information and Communication Technology Management. Itinalaga siya bilang hepe ng Special Action Force. Congratulations, General Banac, ha? Ikaw na pala ang hepe ngayon ng SAPA. Habang si Major General Rudolph Dimas naman itinalaga bilang bagong hepe ng PNP Directorate for Plans, kapalit ni General Neil Alingasan na na-assign naman sa DICTM. Si dating Police Regional Office 1 Director Brigadier General John Cabayan Chua inilipat naman bilang pinuno ng Area Police Command sa Visayas. Pamumunuan naman ni Brigadier General Lou Prias Evangelista ang PRO1 mula sa dati niyang designation bilang Police Community Affairs Development Group
Ang pinuno naman ngayon ay si Colonel Restituto Arcangel. Ang balasahan sa pamunuan ng PNP ay bahagi ng regular na proseso upang mapunan ang mga pwestong binakante ng mga nagretirong opisyal. And congratulations sa kauna-unahang produkto po ng PNPA na naging Lady General. Si General Portia Manalad. Ma'am, congratulations. First PNPA female police general. Mga opisyal ng DOH na diin naman sa COA report hinggil sa Parmali anomaly. Detalye na balita mula kay Raymond at pa sa RH28. Raymond. Nagpabayang mga dating opisyal ng Department of Health sa pangunguna ni Secretary Francisco Duque III kaya't nangyari ang maanumalyang pagbili ng Duterte administration ng mga COVID-19 medical supplies sa magitan ng Parmali Pharmaceutical Corporation na nagkakalaga ng mahigit na 10 bilyong piso. Sa Senate plenary deliberation sa mahigit na 13 bilyong pisong 2024 budget ng Commission on Audit, ibinulgar ng sponsor ng COA budget na si Senador Juan Edgardo Sani Angara na lalantad ang kapabayaan ng mga opisyal ng DOH batay sa audit findings. Ilan sa mga natuklasan ng COA ay ang hindi pagtupad ng DOH sa kanilang administrative control para matiyak ang availability ng mga PPE o Personal Protective Equipment at medical supplies. Nabiguri ng DOH na makipag-ugnayan sa PSDBM para sa mabilis na pagbili, delivery at paggamit ng mga medical supplies. Hindi rin inintindi ang problema sa kawalan ng bodega para sa mga medical supplies at hindi binantayan ng liquidation ng inilipat na pondo sa PSDBM. Maliban pa sa hindi makatwira na presyo ng mga biniling medical supplies. Una nito kinumpirma ni Angara na naisunumiti na ng COA kay Senate President Juan Miguel Zubiri ang kanilang 9 na librong special audit report hinggil sa Parmali anomaly. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, yung programa daw po ni Willie Revillame sa PTV4 hindi na matutuloy. Ano yan, Willie? Detalye mo lang kay Gorgie Rula. Gorgie. Pinag-uusapan noong September pa ang paglipat ng Wawawi ni Willie Revillame sa PTV4 at pati sa IBC13. Ang sabi pa noon, tatapusin lang daw ang ghost month at sisimulan na ito. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang balita kung matutuloy pa ba ito o hindi. Ayon sa ilang kaibigang na pagtanungan namin, sinabi na raw ni Willie sa ilang mga nagtatanong sa kanya na hindi na raw niya itutuloy ang Wawawin sa PTV4 at pati na rin sa IBC13. Pero wala pa siyang sinasabing dahilan at hindi pa masasabing kumpirmado na talaga ito. Sinubukan namin kontakin ng General Manager ng PTV4 na si Miss Ana Puod at safe lang ang sagot niya sa amin. Anya, as far as PTV and IBC are concerned, we are still on board with this project. Mr. Revillame and his content is an important addition to our lineup to become one of the top stations in the Philippines. Wala na siyang ibang sinabi kahit may mga tinatanong pa kami sa ibang issue na naririnig pa namin. Ayon sa ibang source namin ay mas gusto na lang daw ni Willie na mag-focus sa pag-ayos ng ipinapatayo niyang hotel sa Tagaytay. Doon ngayon naglalagay ang controversial na TV host. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DCRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Samantala, may mga lugar po ng apektado ng malalakas na mga pagulan dyan sa mga Catanduanes. Kaya tuloy po ang pamamahagi ng mga relief goods sa mga food packs. Nakatutok doon si Ray Boton Jr. O Diyos Marhay nga aga, Ray. Namahagi ng mga food packs ang DSWD katuwang ang LGU San Miguel, Municipal Social Welfare Development Office at Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa mga pamilyang nakatira sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Ang mga lugar na ito ay napapalibutan ng ilog o dadaan sa mga ilog. Kaya lubang apektado ito kapag mataas ang level ng tubig dahil sa malakas na ulan. Nasa 1,527 individual o nasa 827 mga pamilya ang apektado sa bayan ng San Miguel ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Ang mga pamilyang nakatanggap ng nasabing food packs ay ang mga lubos na apektado ng walang tigil na buhos ng ulan dulot ng shoreline at weather disturbances. Nagpaalala naman sa publiko ang nasabing opisina na palagi mag-ingat mag-monitor sa mga posibleng epekto na dulot ng pag-ulan. Mula sa kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH,
Ito si Ray Batan Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ray. Nabanggit na lang din ang San Miguel. Yung San Miguel, Bulacan, kamusta na ho kayo? Nag-report ho sa atin yung mga kaibigan natin ng feedback daw ho sa kanila ng Department of Environment and Natural Resources, yung Senro. Sabi nila, naimbestigahan na namin. Mga inutil kayo. Kung kailan i-report sa kanya. Ang tagal-tagal na niya, no? Ang tagal-tagal na ho nitong quarrying na ito dyan po sa San Miguel, Bulacan. Sumira na nga mga daan eh. Sinira na nga yung mga daan. Nagkawasak-wasak na nga yung mga daan. Tapos sasabihin nyo, inimbestigahan na ho namin. Ngayon nyo iimbestigahan? Kung kailan nagkakawindang-windang na yung mga dansangan? Ano kay bulag? Punta nga kayo ng Ideal Vision, ano ha? Pabibigyan namin kayo ng discount para lumiwanag yung mga mata. Makita ho ninyo itong kapalpakan na ginagawa ho nitong quarrying. Yung mining, mapapatawad mo pa kasi pinaharvest lamang ho yung yung mga minerals. Pero itong quarrying, hinahakot yung lupa, itinatambak daw sa isang proyekto ho ng Ayala. Governor Fernando, Daniel Fernando, kayo, hindi nyo ba nababalitaan to? Tagal-tagal na pala nito eh. Yung mayor ho dyan sa San Miguel, Bulacan. Ano kayo? Bulag ba kayo? Yung mga, Ginoo, maawa naman kayo sa susunod na henerasyon. At maawa kayo sa mga taga San Miguel, Bulacan, sa tuwing bumabaha, lumulubog ang maraming lugar dahil po sa mga quarrying operation na katulad po nito. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, nako. May report pa kayo, inutil naman kayo. Gusto nyo pumalak pa kami, iimbestigahan nyo. Ngayon nyo pala iimbestigahan. Ang dapat yan, patigil nyo. 38 na makalipas ang 5, 5 taong gulang na batang lalaki nalunod sa swimming pool. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa bagamutan ng 5 taong gulang na batang lalaki na nalunod sa pool sa isang resort sa bayan ng Bugalyon. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Ramsey Ganaban, alas 12:40 ng hapon nakatanggap sila ng tawag mula sa pamunuan ng Buda Resort sa barangay Pulong ng nasabing bayan na sinasabing may drowning incident. Kaya agad nag-imbestiga ang kanyang mga tauhan at nakilala ang biktima na si John Paul Acosta Mislang, 5 taong gulang, residente ng barangay Dulig, Labrador. Nabatid sa investigasyon na alas 12 ng tanghali kasama ng biktima ang kanyang pamilya na nag-outing sa nasabing resort at dakong alas 12:18 ng hapon nakita ang bata ng kanyang tiyahin na nakalutang na sa adult pool na may lalim na 5 feet. Pinalalagay na nakatawid ang biktima mula sa kiddie pool dahilan ng kanyang pagkalunod. Agad nadala ng MDRRMO sa Lingayen District Hospital ang biktima subalit idiniklarang dead on arrival na ng attending physician. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RS38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat na Freddy Masantosya Kabasanit si Kiamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Sago pa naman ng militar at mga terorista sa Maligcom Abra nagresulta sa pagkakasamsam ng matataas na baril. Detalye mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat na Romy. Nasamsam ng militar ang 5 matataas na kalibre ng baril sa Maligcom Abra. Ito matapos ang nangyaring sagupan sa pagitan ng mga tropa ng Philippine Army 58th Infantry Battalion at Communist Terrorist Group sa Mataragan, Maligcom Abra. Ayon kay First Lieutenant Ferdinand Pulalon, tagapagsalita ng 58th IB, nagsasagawa ng operasyon ang mga tropa ng 58th IB nang maengkwentro ang umigit kumulang sa 5 Communist Terrorist Group. Tumagal ang sagupaan ng 15 minuto at wala naman nasugatan sa panig ng gobyerno. Nabawi ng mga tropa ng gobyerno sa pinangyari ng bakbakan ang 3 M16 rifle, isang M14 rifle at isang K3 light machine gun. Patuloy na tinutugis ng militar ang mga tumakas na teroristang grupo. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Salamat Romy, Jostek Gina. Mga dating rebelde naman sa lalawigan ng Samar nakatanggap ng mahigit 2 milyong pisong cash aid mula po sa pamahalaan. Detalye mula kay Joyjon Valerity Acol. Joyjon. Hindi may paliwanag ang kasiyahan na naramdaman ng mga dating rebelde nang mamahagi ang pamahalaang panlalawigan ng Samar ng 2.73 milyong piso na cash assistance sa mga dating rebelde sa ilalim ng Local Social Integration Program o LSIP package nitong nakalipas na Biyernes, Nobyembre 17 ng taong kasalukuyan.
Sa isang simpleng programa sa punong tanggapan ng 8th Infantry Division ng Philippine Army sa Catbalogan City, sinabi ni Gobernador Sharian Tan na ang pamamahagi sana nila ng tulong sa mga dating rebelde ay makapagkumbinsi pa ng mas maraming mga kasamahan nila na sumuko sa pamahalaan. Ang mga nakatanggap ay 23 dating miyembro ng New People's Army na nakatanggap ng tig 25,000 pisong agarang tulong, 50,000 piso na tulong pangkabuhayan at 25,000 piso bawat armas na kanilang sinuko. 6 na dating miyembro din ng Milisya ng Bayan ang nakatanggap ng 10,000 piso at 25,000 piso sa bawat armas na sinuko nila. 3 dating mass supporters din ang nabiyayaan ng 1,000 piso. Samantala, ang mga benepisyo ng LSIP ay higit pa sa iba pang tulong na ibinibigay sa pamamagitan ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng pambansang pamahalaan. Yan ang report mula dito sa DYRN Radyo Natin 90.2. Ako si Joyjon Palaretti Acol. Kasama nyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Joyjon. Yung mga, kaya pala din na siguro ang Quezon naideklarang insurgency free na. Dahil doon sa programa ni Governor Helen Tan na tumutulong sa mga magsasaka. Sige, ikaw nga naman, bakit ka pa magre-rebelde kung buhay na at masigla naman ang pagsasaka sa inyong lugar? Katulad na lang na halimbawa nitong mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon na ngayon po yung mga MSMEs na wala sa dating pagkukopra, ngayon po ay nagbebenta na rin ho sila, bukod ho sa nyog syempre at saka sa buko at saka sa kopra, nagbebenta na ho sila ng tangerine chocolate o mga declassing beans para mag-produce ng tangerine chocolate. Available po ang tangerine chocolate sa 0919-095-5935. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung magagandang planting material na kakao galing Davao, hinakot, dinala po sa lalawigan ng Quezon, itinanim sa ilalim ng nyugan. Kaya ngayon meron silang sariling brand, tangerine chocolate na. Available sa 0919-095-5935 o sa tangerinechocolate.ph. Kaya sa mga suki natin dyan sa abroad, alam na dis. Diyan ho kayo magpadala ng inyong mga request sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa kapwa Pilipino kundi ang mga mamamayang Pilipino? Maganda umaga, Pilipinas! 43 na makalipas ang alas 5. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng... 47 na makalipas ang alas 5 na umaga, pinuri ni House Speaker Martin Romualdez ang Pangulong Bongbong Marcos sa pasalubong nito na $672.3 million na investment pledges mula sa Amerika. Ayon kay Romualdez, inaasahan nitong magbubukas ng bagong oportunidad sa iba't ibang sektor ng Pilipinas. Kilala niya sa kasunduang naselyuhan ng Pangulong BBM ang paglalaan ng internet connectivity sa mga malalayong lugar sa pamamagitan ng dedicated satellite at ang pagpapalakas ng pangangalaga sa kalusugan, lalong-lalo na sa mga may kanser. Sinabi pa ng House Speaker, niligdan din ng Pangulo ang mga kasunduan sa paggamit ng nuclear power para sa mas mura at mahusay na umaasahang supply ng kuryente. Ang AI-powered system para naman sa pinahusay na weather prediction at iba pang paraan para malabanan ang negatibong epekto ng climate change. Nakipag-usap din ang Pangulong Marcos sa tech firm na interesadong tumulong para mapahusay ang digitalization ng bansa at maging hub ng technological innovation ang Pilipinas. Alam ba ninyo na posible palang namamana ng bata ang problema sa pagtulog ng kanyang nanay? Aba? Nadiskubre ng mga researcher mula sa Department of Sleep and Cognition ng Netherlands Institute for Neurosciences o Neurosciences na may impact pala sa pagtulog ng 30% ng mga bata ang kanilang genetic variants. Lumitaw na ang mga genetically predisposed sa insomnia ay may mataas na tsansang magkaroon ng sleep problem pagtungtong nila ng 1.5 hanggang 15 years old. Ayon sa mga researchers na isasali ng ina sa kanilang anak ang problemang ito, kaya hirap sila sa pagtulog at madalas naalimpungatan tuwing gabi. Sa ibang pag-aaral, napag-alaman na 40% na namamana ang insomnia, 44% ang sleep quality at sleep duration 46% naman. Ginawa ang naturang pag-aaral nung wala pang ultabayo. Mabuti ngayon may ultabayo na kaya nasusolusyonan ito pong mga problema tungkol po sa kakulangan
ng tulog. Kaya para ho sa may mga problema ho sa pagtulog, kulang sa magandang tulog para magkaroon ng magandang gising, mag-Ultabayo ho kayo. Rekomendado po ito ng mga doktor at ang Food and Drug Administration. Para ho sa inyong mga tanong, pwede ho kayo makapag-ugnayan sa 0917-110-6580. May naka-standby na po na mga na mga medical experts 0917-110-6580. Available din po ang Ultabayo sa Lazada, Shopee at TikTok para po sa inyong mga orders. Ayan, sa panahon ng pagbabago at stressful na buhay, kinakailangan natin ang kaagapay. Nandyan ang Ultabayo. Maganda umaga, Pilipinas! Dapat nag-Ultabayo din yung mga senador kasi ang Senate Plenary Deliberation pasado alas 4 na natapos. Nakatutok din doon si Raymond Dadpaz. Raymond, good morning. Good morning, Kuya Angel. 4:42 to be exact, natapos yung Senate Plenary Deliberations ngayong umaga. Ito ay ayon dito kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Ginawa nila ito para matapos lahat ang budget ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno dahil sa kanilang paghahanda sa nalalapit na Asia-Pacific Parliamentary Forum na gagawin dito sa ating bansa, at ang Senado ang host sa araw ng Huwebes. Ang pinakahuling ahensya na naisalang kanina ay yung kanilang pinabalik na Commission on Human Rights dahil sa usapin ng abortion. Ganun pa man kung Angel, ang naging storya kanina ay yung pinagalitan itong opisyal ng Philippine Retirement Authority, itong PRA na under isang attached agency ng Department of Tourism, itong si Miss Cynthia Carion, dahil pinagtitext niya ang mga senador na dapat ay tumigil na sila sa pagtatanong dahil kailangan na nilang maisalang bilang isang agency dahil alauna pa daw ng hapon naroon na sila sa Senado. Nagalit itong si Senador Jinggoy Estrada kaya kinuha ang mikropono, pinagalitan itong si Cynthia Carion at kung hindi lang nga daw huling araw ng budget deliberation ay dapat ma-defer ang kanyang budget bilang isang government agency. Dahil alas 9 pa lang ng umaga kahapon nagsimula ang mga senador para sa budget deliberation at walang nagre-reklamo. Pero itong si Carion, ang gusto niya sila daw ang mauna at pati hindi makilalang mga senador gaya ni Senador Risa Hontiveros ay kanyang tinext at sinabing huminto na sa pagtatanong sa budget ng DNR dahil kailangan ng maisunod ang budget ng Department of Tourism. Doon sa larawan na ibinahagi kanina ni Senate President Juan Miguel Zubiri ay 16 na senador ang natira sa Senate Plenary alas 4:42 ngayong umaga. Kaya dahil dito ay bukas na ng alas 3 ng hapon magkakaroon muli magpapatuloy ang sesyon ng Senado. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayong Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Demanding, 52 makalipas ang alas 5. Hoy, gusto pang humabol, may less than 20 units na lamang po natitira dito po sa GA Tower 2. Proyekto po ito ng Westchester Realty. Ang offering ho nila dito sa natitira pang mga units, 50,000 pesos all-in down payment plus a chance na kayo po'y manalo ng 50,000 worth of appliances sa kanila pong parapol ngayon pong Vermont. Ngayon pong magpapasko. Ayan, So habol na para di sa inyo chance na magkaroon ng bonggang bahay o bonggang condo unit dito po sa Metro Manila. 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ulitin natin 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ang sabi nga ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Maganda umaga, Pilipinas! Ay nako, kabilis ng oras. Naubos na po ang ating oras ng pagsasama ngayong umaga. Pero batiin ko muna si Rapi Cantaros. Rapi Cantaros ng Biyayara. Dami palang suki ngayon. Ay nako, kawawa naman ho yung mga taga-operations group. Nagtatrabaho ng maayos pagkatapos biglang makakansila ho yung kanilang mga LOA. At isang Rapi Cantaros daw po ang humaharap na. Sino siya? Ay nako.
Pero mukhang bagyo daw talaga yung kay Pogi, yung dalawang batang Pogo. Si Raul at saka si Aurelio. Hindi pa rin sila natitinag hanggang ngayon. Boss Pogi! Baka nga naman hindi pa tapos yung pinagagawang bahay nitong dalawang to. Ano? Kaya gusto pang magpagawa ng rest house. Paano ba naman makakagol kung panay bulsa ang shoot ng koleksyon? At ito pa, yung taxable year 2022, hinahanap ho ng mga taga-Paranaque yung ITR. Paano daw ho sila makaka-goal kung ala ho naman yung mga impormasyon na kinakailangan lang magamit para ho sa investigasyon. Ay nako, kaya ang saya-saya nga ng mga tax evader. 3 minuto na lamang bago po mag-ACS na umaga, susunod ng 2x2. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay, ano nga ba yung quote natin? Galing po kay Epicurus, isa pong Greek philosopher. Ang sabi niya, he who is not satisfied with a little is satisfied with nothing. Grabe naman, timing na timing naman. Para bang sinasabing yung hindi kontento sa manukan ay gusto bakahan. Parang ayaw hindi na kontento sa poultry, gusto na rancho. Ay, maganda umaga sa Kamag-anak Incorporated. 2x2 in just a while. 2 minuto na lamang bago po mag 2x2 o ACS Balita. Magtanim na kawayan para sa kalikasan. Teka mo, napaalam pa ako. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel, hanggang bukas po. Ay, hindi ko pa pala na-congratulate. Congratulations kay PGM Week Biloso ng GSIS. Ayan, PGM Week. Congratulations. Habol nga natin, asan ba yung poging picture na pinadala ng mga taga-GSIS para ma-congratulate natin si Honorable Jose Arnulfo Biloso. Si PGM Week Biloso ay isa sa mga awardees ng PAO o Public Attorney's Office. -2 bago mag 2x2.